baka yung meeting ng Congress, baka magagalit yung ating supporters pag magpirma tayo or bumoto sa impeachment. And they are seriously considering and thinking this kasi yung mga pumirma ng impeachment, nakikita nila na bumaba talaga yung boto nila sa previous election. Well, I have already made my decision na hindi ako tatakbo for any other office after this election because tutulong ako sa campaign ni Vice President. Nag-declare na rin siya, tatakbo siya ng presidente. So, I am very happy to volunteer. I am one of the volunteer sa kaniyang kampanya. Sa atin ng kanyang oras at ang kanyang wisdom. Ready na ba ang lahat? Bago ang lahat, no? Meron lang pa shoutout dito, nalagpasan ko lang eh. Ako, mamaya na po hanapin natin, no? Nandiyan na po ang ating guest sa backstage. 3rd District, Davao City Representative in Congress. Everyone, let's all welcome Congressman Sid Ungab. Hello po, Kong Sid. Good morning. Hello Pam. Hello, good morning. Good morning, Marlon. Bay, mayong buntag. Hoy, mayong buntag. AB Hugalbot, bay. Kumusta ka naman? okay kayo. Okay kayo diri sa Cebu. Medyo bugnaw-bugnaw pa, Kong Sid. Di pa kayo init. Kong Sid, dito ako. Yes, nandito ako sa Manila. Manila. Happy 89th araw ng Davao, Kong Sid. Ano po ang activities sa Davao ngayon, mga ganitong panahon? Maraming activities starting last March 1. Then March 11 was the mass, yung nag-offer ng mass for former President Duterte. Yung parada Davaoenyo is March 28 pa. So, I understand, Kong Sid, no? I understand, Kong Sid, it should have been March 15th because the last time we were there, pero March 15 ata yon, yung second week of March. Pero ngayon parang inatras ninyo para tumugma doon sa birthday ni former President Duterte, no? Yes. Last year, yung March 16 naman, na-cancel yung activities, if you remember, kasi March 11, diba, nawala si President. Historically, March 1 yung signing nung creation ng City of Davao, 1935, signed by then President Manuel Quezon. Then 15 days after, naging law. So March 16, kaya sinicelebrate ng March 16. Pero pabalik sa March 1 ngayon yung celebrations. So, but this time, one whole month yung celebrations. So very active si Mayor Baste Duterte right now. But Mayor Baste currently nasa Dahig po, ano? But then will he be present po sa celebration sa 28th for the birthday? He will be around. He will be around. Yes. He wouldn't want to miss that event. Ano ang aktibidades, Kong Sid, sa darating na March 28? Sa 81st, no? 82nd birthday niya. Yeah. It's the parada. Karamihan ng mga taga Davao nandun. Opo. Kong Sid, no, allow me the first question, guys, no. Yourself and Congressman Pulong, Congressman Omar, and of course we have Congressman Harold ng PPP Party List. The Duterte Bloc we call sa Congress, no. You called for a House Bill 885 asking ICI to submit their yung report po ng probe nila ng flood control. Ano pong status nito ngayon? Yes, actually, we've read from the newspapers na i-wind off na daw yung activities ng ICI and supposedly mag-end na daw yung March 31st. And we also heard na ibibigay na daw yung mga documents nila, yung papers nila to turn over na sa ombudsman. So, being a co-equal branch of government, we believe that Congress should have also a copy of those reports, the entire report, no? Kasi we would like to know kung ano yung mga naimbestigahan na ng ICI. For me, for us in our group, we believe na hindi pa tapos yung trabaho ng ICI, kina-close na. You do not yung hindi mo pinapalabas sa hospital, yung bleeding pa yung pasyente, kailangan gamutin mo muna. So right now, investigation should continue, especially na merong mga bagong witnesses na lumabas, yung 18 Marines could connect the dots
Saldi Kong na nga yung naka, nakatutok, naka-point na parang siyang lumalabas na big fish na nandun. Pero he's not here. At yung lumalabas na 18 Marines can really help connect the dots kasi sila yung allegedly nagde-deliver ng mga maleta nga sa mga officials. At Credible pa ba ang ICI, Kong Sid? Actually, yun nga ang problema kasi yung mga very credible personalities like former DPWH secretary, I have worked with him before, no? Kasi naging chairman ako ng appropriations at the same time when he was Secretary of Public Works, I was also handling the budget of the Public Works Department during the time. So more or less kabisado ko, matino, malinis, saka magaling talaga yun si Sec. Big Singson. Then another commissioner, Fajardo from the private sector also has resigned. Then the special advisor, Mayor Magalong also have resigned. So isa na lang talaga yung original na naiwan, si Justice Reyes. So actually, yung credibility-wise, questionable na rin kasi nag-iisa na lang yung original member doon. But, yes, go ahead. Sorry po. Na-mention niyo po kasi yung mga 18 brave soldiers po natin, no? You were appropriations chair for about 7 years. Tama po. I cannot recall the exact dates, but 2 times ako naging chairman ng appropriations. Yeah, okay po. So, but then of course, no, tiwala kami na bihasa ka at aware ka sa proseso. Yung po bang mga claims ng ating ng ating mga matatapang na sundalo, yung amount of money involved na labas-pasok po sa Congress, being appropriations chair, is that even possible po? Na itong mga amount na to ay in cold cash? Ganito lang ang masabi ko. Hindi yun nangyari sa isang taon lang. 3 taon yun eh. From 2023, 24, and 25. They started in 2022. Pero half na lang yung 2022. So 23, 24, 25. What I can say, it is possible because 3 taon, saka hindi yun one-time delivery. As alleged, 3 times a week. So possible na ganun kalaki yung amount. Kasi makikita din naman natin yung ginawa nila sa budget, yung adjustments na pinalaki yung unprogrammed fund. Ang masakit doon, ni-release pa ng DBM yung unprogrammed fund. So it's very possible. That's the reason why lumobo yung ating budget deficit. Ni-release na lang yung unprogrammed funds na walang klarong pondo. Mm-hmm. Yung pong mga panahon na sinabi ninyo na naganap itong mga allegations ng ating mga kaibigang sundalo, did you ever witness, Kong Sid, itong mga paper bags na to na bit-bit ng inyong mga colleagues? Meron po bang ganung mga eksena? Actually, sa first part of 22 lang and then 23, hindi ko na nga natapos kasi di ba pinag-initan na nila si VP Sara, then tinanggal ako pag deputy speaker. So I was out of the loop already. Pero mga naririnig ko na rin noon, yung mga political ambitions nila, may mga plano sila. Then I overheard those things na tirahin na si VP Sara habang maaga. Naririnig ko yun, actually. So they started early kasi alam nilang malakas si Vice President. And ever since, nagkaroon po ng overflow ng distribution ng mga paper bags? Yun, I have no personal knowledge kasi hindi ko nakita yun. Pero naririnig natin yun, yung mga chismis. Naririnig natin yung marites na may bigayan. Kong Sid, nabanggit nyo kanina yung DBM, no, na nagre-release sila ng pera. So, posible na on record lahat ng mga nilalabas ng DBM papunta doon kay Saldico bilang APRO-chair or kay Speaker Martin Romualdez? Yes, ang release naman ng DBM is diretso yan sa DPWH. Then DPWH gumagawa ng bidding. So
by projects according to progress nung construction dapat. So magtataka ka kung bakit ni-release in full. Kasi progressive dapat yung billing progressive yung releases. So may highly questionable talaga yung paano na-release yung mga pondo na yun. At isang nakita ko during the budget hearing para sa 2026 budget, I asked them kung na-release ba yung unprogrammed fund. So nakita natin doon sa 2025, ang daming na-release na unprogrammed fund na flood control projects. Related. So supposedly walang pondo yan yung flood control na nasa unprogrammed. So makikita mo talaga house show talaga ginawa yung house show yung budget sa 3 taon. Kung Sid, yes. Yes, wait, ang sibatay sa 2026 hindi pa natin nakikita kung anong mangyayari sa 2026 budget. Yan, meron din kaming ang tanong yan mamaya, no, sa tungkol doon sa 2026 budget. Pero let's just kasi ilang taon ka rin naging APRO chair eh. The missing link, sabi ng ibang mga analysts, the missing link between Zaldico and Martin Romualdez going to Malacanang, merong mga personalities na involved na hindi pa pinatawag. Isa na dyan, yung BBM secretary nga, Amina Pangandaman, yung executive secretary, at yung mga lesser-known individuals na sina Trigib Olaybar, sina Jojo Cadiz. No? Kung Sid, ito yung tanong ko. No? Can you explain to us yung role ng PLLO, a lesser-known agency, yung Presidential Legislative Liaison Office, na siya umanong nakikipag-usap doon sa legislative or sa dalawang kamara Congress, no, para pag-usapan kung ano yung gustong proyekto or gustong maipasok ng presidente. Baka nandun yung link. Missing link. Hindi, actually, yung PLLO is just a liaison office. Nagla-liaison siya between Malacanang and the two houses of Congress. But based on my experience, yung chairman appropriations, which is Zaldico, nakaturo talaga siya ngayon, isip siya ang ginawang sacrificial lamb. He cannot do it alone. He cannot do it alone. Every day, almost every day, or at least once a week, the chairman of the appropriation consults with the boss, who is the Speaker of the House. Nag-uusap yan. Hindi pwedeng gumalaw yung chairman kung walang go signal ng boss niya, who's the Speaker. Second, you cannot release it without BBM. No? Paano na-release yung man-program fund? Paano napabilis yung releases? At saka, ang isang pinakamalaking question dyan, kitang-kita yung ginawa sa mga realignments, pag-reduce ng budget, tinanggal yung PhilHealth, nilipat yung mga budget sa unprogram, tapos pinasok yung mga pitsi-pitsi, piecemeal na flood control projects, yung malalaking flood control projects na merong consultants, na merong kasama sa master plan na wala, pinapalitan. Dapat gibito na yun. Gibito yun pagdating sa executive department. Walang nangyaring ganun. Magtataka ka, walang nangyari, walang review. I don't know kung may review bang ginawa ang BBM. They should have recommended to the president na i-veto yun. Saka dinidiscuss dapat, nakikita natin sa kanilang press releases na binabasa doon nila yung budget. At meron pa ako nakitang budget doon na si Presidente kasama yung economic team. Pinag-aaralan yung budget. So, I would assume na since he signed the budget, alam niya ang lahat. Alam din ng economic managers ang lahat. Kasi imposible naman yon magawa ng Kongreso na walang cooperation. So, what I mean, na hindi gibito ng Executive Department at ni-release naman ng Executive Department. It should all go back to the Philippine Development Plan. Meron tayong 25-year development plan, may 5-year development plan. Yung mga singit nila, wala doon sa plano. So dapat kung wala sa plano, i-veto mo na yun. Pero kung Sid, how is it possible that even the foreign assisted fundings nagagalaw? Well, Naka-earmark na yun. Di ba po dapat naka-earmark na yun supposedly sa mga certain projects?
Yes, 3 taon yun. Ginalaw nila yung foreign assisted project. The worst was 2024 or 2025. Yung foreign assisted projects, matagal yung negotiation yan at saka dumadaan yun sa infrastructure committee sa NEDA yun, ngayon DepDev ng Department of Development. Bago mo malagay sa budget yun, katakot-takot. Kailangan pa yun ng coordination with the central bank. Kailangan ng yung DBCC, Development Budget Coordinating Committee, yung Infrastructure Committee sa NEDA. At saka nagpapadala pa ng delegation yung foreign lending agencies. For example, ADB, JICA, Government of Japan, Government of China, ay papadala at saka yung project mismo, may master plan talaga yun. Kasama yun sa master plan at saka meron yung resident consultants. Lalo na yung JICA, very strict sila dyan. Naglalagay sila ng project team, pumupunta doon para sa pag-implement ng project. Nagtataka ako kasi paano nila nagawa yun? Tanggal yung budget. If I remember right, ang laki ng amount billions, ang laki ng amount. Tinanggal, then di-chop-chop, piecemeal, di-chop-chop nila into small, pinamimigay sa mga distrito, iba-ibang distrito. So makita mo doon na nawala. I think nagbabayad tayo ng penalties yan for not availing of those loans kasi that's already scheduled for release sa atin. Then hindi nila na-avail. So magbabayad tayo aside from babayad tayo ng mga processing fee noon, babayad pa tayo ng penalties. So malaki talagang nawala sa Pilipinas doon. Kung isa kayo sa nagsampa ng petisyon sa Supreme Court kasama si Attorney Vic Rodriguez patungkol doon sa BICAM anomaly. Ano na yung update doon? Walang latest kasi yung 2025, akala namin nag-action kagad yung Supreme Court kapatawag sana kami for oral arguments. Then 2 times na postpone. So until now, hindi pa nag-move yun. So what we questioned there was the blank items. Ang glaring masyado doon, na-overtake talaga ng DPWH budget yung education budget. The entire infrastructure is very much bigger than the entire education sector. At saka lumala pa yun kasi nag-release pa sila ng infra budget sa ang program fund. So lumaki. I-question ko nga yun sa budget hearing ng 2026, sabi ko, are you aware that when you release those program funds, meron ng pending case sa Supreme Court questioning na mas mataas pa yung budget ng infrastructure na binigay nyo kaysa education. And then yet, you release your infra budget. So, pagdating ng panahon, I think meron talagang ng araw ng what do you call that? Judgment day yan. They have to answer for it. Kong Sid, no? Ito pa, isang judgment day question din ito, no? Still pertaining to the 2024-2025 budget, no? Meron na pong desisyon ng Korte Suprema declaring the PhilHealth transfer to the National Treasury as unconstitutional. Applying the same logic, is it also now unconstitutional yung ginawa nilang transfer of 107 billion of PDIC reserve funds pabalik doon sa National Treasury at inorderan na nga ng Korte Suprema na isauli yun. Do you have any plans po, Kong Sid, doon sa House, no, na i-question at tatanungin yung executive kung sinundan na ba nila yung desisyon ng Korte Suprema? Sinauli na ba nila? Saan galing yung pera? At pati yung 107 billion pesos ng PDIC? Yes, basically, it's the same. No? The logic of the decision is the same sa PhilHealth at saka doon sa PDIC. I don't know kung may nag-question ba, but the best sana na mag-question dyan are the bankers. Yung example, yung mga rural bankers, because they will be, sila ang maapektuhan talaga dyan. And I think using the same principle, the same ruling, that's highly unconstitutional. Pero hanggang ngayon, yung Bankers Association of the Philippines ay wala pa bang pa-statement? Wala man lang communication kung ano nang nangyari doon sa 107 billion? So far wala akong receive. Matagal na rin akong nawala ng contact sa banking community.
I umalis ako sa banking 1994 or 1995. I was in banking before I joined politics. Oh, ganun ba? Yes, Yeah, banking. I was a bank manager before I joined. Yeah, yeah. So, Kaya alam nyo guys, Marlon, Kuyang Ibi, kaya siguro si Kong Sid Ungab kapag si VP Sara na ang presidente, nasa DBM dapat. dapat. mas gusto ko PSG. Biro lang, biro. Kong Sid, for all the many obvious reasons that we want to believe na maraming pagkukulang ang isang Bongbong Marcos bilang presidente ng bansa, ang lahat po ng pagbabato wala sa kanya, na kay VP Sara po. Meron po tayong gustong i-engage na tanong dito because ginagamit sa kanya ngayon lahat ng propaganda, and again the Vice President is going through the impeachment challenges na meron ho tayong concerned subscriber na ang tanong Kong Sid, may numbers ba sa Congress to impeach VP so it can go up to the Senate? Baka po matulungan po ninyo kaming First of all, I think I personally believe this impeachment is more of a diversion from the real issues. Yung pinakatotoong issue ngayon, yung flood control. Saka may economic problems tayo. Laki ng gera doon sa Iran. Almost every day umaakyat yung oil, no? Yung barrel per barrel doon sa crude oil naglampas na ng $100. So I think this is more of a diversionary tactic. Second, this all leads to 2028. Yun ang sa tingin ko kasi VP Sara has the highest number of votes. In fact, mas malaki yung 32 million niya. Mas malaki pa siya ng boto kay Presidente BBM. 31 million na votes noong 2022. And she has the highest approval and trust and approval ratings among the public officials. She is the strongest candidate for 2028. So halata masyado na they want to eliminate her kasi wala silang mailagay na malakas na kalaban. And kung nasa matinong utak yung leadership o yung administrasyon, bakit ka gagawa ng divisive act ngayon? Na kailangan mo ng unifying force para sa Pilipinas. You need to unify the Philippines now to face these big problems. Hahatiin mo. Saka ang laki ng boto ni VP Sara, 32 million votes. Papayag ba yung mga bumoto sa kanya? Na-impeach lang ng ilang congressmen. So it's a 1/3 vote is about 105. Then kung makuha nila yung Senate 16 votes. So it's still highly questionable because 32 million votes for the vice president is a sacred vote, and you just cannot demolish that with an impeachment. So para sa akin, it will destroy the stability of this government. Pero kung yung tanong kanina, may numero pa ba? may numero Para po. ma-impeach si VP Sara? May numero pa ba sa mula sa mga congressmen? Sa totoo lang, this week parang nag-iba ang ihip ng hangin. Very ambivalent yung mga congressmen ngayon. I heard that in an NPC meeting, marami na ang nagsabi na ayaw na nila magsuporta sa impeachment. Ganon din yung narinig natin sa NUP. May press con nila na kung wala daw panibagong evidence mapakita, they will not support the impeachment. And I'm hearing, as of last night, I'm hearing some political parties na nagdi-discuss na rin kung susuporta ba sila o hindi. And this kind of conversations, you do not hear before. Kasi last year, parang kumbinsido silang lahat na pipirma. Ngayon, I heard 2 or 3 provinces na nag-usap-usap din yung mga congressmen kasi yung mga constituents nila nagre-react. Sabi daw nung isang probinsya, baka yung meeting ng mga congressmen, baka magagalit yung ating supporters.
pag magpirma tayo or bumoto sa impeachment. And they are seriously considering and thinking this kasi yung mga pumirma ng impeachment, nakikita nila na bumaba talaga yung boto nila sa previous election. So you can see that the sympathy of the people for former President Duterte and the support for Vice President Duterte is there. So Pero I tanong really namin, don't know. Kuya, tanong namin, I really don't know. Yeah. Kaya nga, no, speaking about numbers, Kong Sid, timing din, no, na sigurado tayo na may pag-uusap na mangyayari because Congress, this is your last day of session for your mid-year break. At saka magre-resume, can you please, kasi nalilito na po kami, Kong Sid, eh. Sabi ni may resolution kahapon ata yun, no, yung House na authorizing the House Justice Committee to continue its proceedings on the impeachment of VP Sara while on recess yung buong Kongreso. Ito namang si Senator Ping Lacson, sabi niya, April 14, he will open up another investigation sa Blue Ribbon Committee kasi nga magti-testify on the flood control si Manong Chavit Singson. Sabi naman ni Representative Luistro of the Committee on Justice, maghihiring sila ngayon, Wednesday, patungkol doon sa mga motions ni Representative Cheljok, no? Again, talking about the impeachment of VP Sara. Can you tell us ano yung mga timelines ng Congress at ano yung mga schedules po para maliwanagan na rin po kami? Actually, I am not a member of the Justice Committee, no? Since pagtanggal sa akin pagka Deputy Speaker, walang binigay na committee sa akin. Yeah. Previous Congress at saka present Congress. Present Congress naman, independent member ako, so wala akong membership sa committee. So I just observe it by viewing the video and or live hearings. I cannot participate. I don't know if they will recognize me if I will participate there because I am not a member. But even if I will participate, I cannot vote. No. Next, but they have 60 days to answer. They have 60 days to come up with a report doon sa committee. Then isasubmit nila yun sa plenary. Pagdating naman sa plenary, they need 1/3 votes. To go back to that question, I am not sure if makukuha nila yung 106 votes na kailangan. Pero kung magpipresyo na naman yung admin, alam naman yung nangyari na doon last year, may mga perks na binigay, may mga projects na binigay, may mga incentives na binigay. So kaya madaming nagpipirma. Nakikita nga natin sa video na yung mga ibang congressman sabi pumirma ako dahil ayaw daw nila na mawalan sila ng project or ma-delay ang release ng mga project. So but ang maganda lang ngayon, marami ng mata na nakatingin na pag may mga releases silang ibibigay or incentives, marami ng mabibisto talaga, magkikita yan. So, paano kung sa ibang bansa gawin, Kong Sid, kagaya ng mga naririnig natin na sa ibang bansa ang magiging bigayan ng mga paper bags? Is that possible? I don't really know. Kasi wala nga ako. I'm outside the loop. Pero gagawa talaga ng paraan yan para makuha yung boto, no? Yun ang problema. If you vote just because there's a promise, that's not a wholehearted vote. Hindi yan patriotic or statesman vote. Hindi yan para sa bansa, para sa bulsa yan. Pag ganyan klaseng voting. And next is mag-i-extend nga sila kasi last day today they want to conduct hearings even during the break. So wag man sana sa Holy Week. Please respect the Holy Week naman. Yeah. Oo. Bilang dating Ganyan chairman ng APRO, no, Kong Sid, may pera ba talaga? O may pinagkukunan ba talaga para pangsuhol sa mga kapwa nyo kongresista? Bumoto lamang pabor sa impeachment kay VP Sara. Actually, I don't know kung ang term dyan is suhol kasi dapat approve na yan sa budget eh. Approve na yan sa budget the year before, di ba? I-approve na yung budget. So yung timing lang ng release is questionable. Like
last year, timing ng releases nila, especially the SOF, nagbigay ng AIC, nagbigay ng tupad, papunta ng eleksyon. So, maswerte yung mga bumoto daw, nagboto or nagpirma doon sa impeachment kasi doble, triple yung mga budget nila, mas maraming nang na-receive. Well, it's common knowledge naman na mas marami silang natanggap na benefits of projects compared to the congressman na hindi pumirma. So, to answer that question, depende sa timing sa release yan. Because supposedly it's already in the budget. Pag magdagdag naman sila nawala sa budget, getting it from other sources, highly questionable this time. Considering we are operating on a budget deficit. Lumalaki yung budget deficit ng gobyerno every year. Mhm. Mhm. Kung sinabanggit po itong mga sinasabi ninyo na hindi ho kayo miyembro ng kung anumang committee. Kayo po. Yeah. Correct. Is it the same for Kong Pulong, Kong Omar, and Kong Harold? Given Yes, na kaming apat. so wala hong naibababang pondo sa inyong mga distrito, if that's the case. Tama po ba? Actually, 2 taon na kaming walang pondo, 2025 and 2026. Zero. Kung meron mang dumating na mga project sa aming mga distrito, galing yan sa senador or galing yan sa mga party list. No? So, on our own, pinapasabit kami ng recommended infrastructure project sa aming distrito. Pagdating sa GAA, wala, hindi namin nakikita, hindi pumapasok. Baka So, po zero. ginamit sa ibang line item para lang po magkaroon ng bilang yung allocation ng budget. Posible po ba 'yon? So, most likely, yung hindi nagamit yung sa atin, nililipat yung pondo sa ibang Pero- purpose, ibang distrito. Kung despite that sad news na you shared na hindi kayo nabababaan for 2 years almost now ng pondo para sa inyong mga distrito na magkaroon ng proyekto, tumaas naman po sa Davao City ang business permit application. So ibig sabihin po, ang tiwala ng mga negosyante nasa Davao. Pwede natin Ganito. i-explain dito? When I was in the banking sector, I was active in the Chamber of Commerce, both when I was assigned in Cagayan de Oro and I was assigned in Davao. Alam ni Brad Ibi yan na yung Visayas at Mindanao, nasanay na kami na malayo kami sa gobyerno. We stand on our own. We stand on our own feet. Napapansin ko nga, masyadong pampered, no? Yung Metro Manila at yung Sam Luzon areas. But kami sa Visayas at Mindanao, natututo kami noon pa na tumayo on our own feet. Why business is good in Davao? Why business is good in the Visayas? Because yung mga businessmen doon are self-sufficient. They're doing the best. Yung Davao naman is the midpoint of almost all the transactions in Mindanao. So halos lahat tumadaan doon sa Davao. And Davao is a microcosm of the Philippine economy na pag-aralan nga namin nung June Ibasco yan, who was the campaign manager of former President Duterte. Kasi nakita namin doon sa Davao, land of promise kami noon and until now, hopefully, land of promise, Mindanao. Ang daming tribo or ethnic groups na nandoon from the other places in Luzon and in the Visayas. So diyan ka sa Davao makakita na may Kamampangan Association, merong Ilocano Association, kaliwat sa Bohol, kaliwat sa Cebu, Sugbo. So ang daming grupo diyan. So yung first strategy ni nung Junon sa pag-campaign ni President Rudy, i-tap niya yung mga associations sa Davao, existing associations. So we asked them to go back to their roots and campaign. So it's I have to all agree. over. I have to agree with Yes. Kong Sid, Pam, and Marlon. No, itdagdag ko lang. No, if you look at the GDP numbers of Davao region, especially Mindanao, a bulk of the GDP contribution came from Davao City. Comes from Davao City. In the Visayas, yung Visayan GDP,
almost half din ng contribution dyan ay galing ng Cebu Province. Meaning to say, since the 1970s, 80s, 90s, and even now, yung Davao City at yung Cebu City, at tama si Kong Sid, we can stand on our own feet. We are, in fact, economically independent, no, from Imperial Manila. So, yung mga proyekto, hindi ko naman sinasabi na hindi namin kailangan ng proyekto. But anyways, yun lang dagdag ko. Pero going back to Kong Sid, no, na wala kang allocation for the last 2 budget years yung distrito ninyo. Is it fair to say na wala rin po kayong mga allocations doon sa mga soft force na mga ayuda na tupad, AX at mga MAIF-IP na in 2025 or in 2026 ay lumobo daw ng between 300 to 500% as nakita natin yun sa budget hearings. At kailan po ba yung umpisa ng releases for 2026 doon sa mga ayuda na yun? Yung ayuda na yan, sinagot ko ngayon yung statement yan ni Senator Lacson na lumobo na yung sa Davao. Those were released before the election. At saka yung humawak na yan, na budget na pera na yan, na mga ayuda, tupad, were not the congressmen, and were not the LGU. They were our opponents in the previous election. Left and right, almost every day, lumalabas yung mga pera. So, ang ginawa naman namin, nag-a-announce kami, merong ayuda distribution doon, punta kayong lahat, pati yung mga supporter namin, magpipila kayo kasi pera natin yan. Hindi nila alam, yung binibigyan nila, mga supporter na namin. So that really happened. Sila ang humahawak nun. And in fact, there was a time na sumulat nga ako sa DSWD, hinihingi ko yung listing ng mga beneficiaries. Binigyan nila from September of 2024 up to May of 2025. Hanggang ngayon, hindi ako binigyan ng listahan. Kung Sid, alam namin ayaw nyo banggitin, no? Kami na lang ang magbabanggit. So mga Nograles to, yung nabigyan ng bulto-bultong pera para sa ayuda. Ang tanong ngayon, yung mga pinamahagi bang ayuda nung nakaraang eleksyon, na-audit ng Commission on Audit? Yun na nga hinihintay ko yung audit report ng Commission on Audit because supposedly na-audit nila. At saka naririnig ko naman na merong bumubuta mga auditors but hindi ko pa nakita yung audit report. Usually post-audit yan, matagal kasi lumalabas Kasi you are on your last term as a congressman, tama po ba? And by 2028, will you seek for a higher office or help VP Sara Duterte become president? Well, I have already made my decision na hindi ako tatakbo for any other office after this election because tutulong ako sa campaign ni Vice President. Nang-declare na rin siya, nang tatakbo siya ng presidente. So, I am very happy to volunteer. I am one of the volunteers sa kaniyang kampanya. Malaking epekto ba para sa mga kongresista yung gagawin nilang desisyon kung iboboto na pabor sa impeachment kay VP Sara, yung ginawa ngayon ni VP Sara na tatakbo siya sa 2028 presidential elections? Well, it's kung success pa, it's brilliant si move, no? Kasi this early, malalaman na kung sino yung possible supporter niya at saka possible detractors. At saka, well, we expected na may lalabas na mag-declare na kalaban. It seems mahihina yung kalaban . Dapat may lumabas na strong opponent after her declaration. So wala. So hindi kalaban ang lumabas, impeachment ang lumalabas, pinapalakas yung impeachment. So makikita natin na the impeachment really is more of a political tool than an accountability tool. Ito, Kong Sid, no? Mag-chismis ko ni mo ginagmay ba diha, Kong Sid ba? Go ahead. Pwede mo ihunghong lang na mo ba? Kita-kita ra bitaw diri. Why nakadungog lain? Pwede kayo. Pero itatanong ko lang para maintindihan natin mga kababayan, no? Hindi ka tatakbo for any office, no? Wala ka na, graduate ka na.
You chose instead na tulungan yung kampanya ni VP papunta doon sa 2028. Pero narinig namin noong isang araw yun sa Davao, tinanong itong si VP Sara, ano daw yung take niya doon sa mga nagdedeklara ng kanilang kandidatura endorsing her. At sinabi ng isang VP Sara na allergic daw siya ngayon sa mga politiko, no? Pero on that same day, nakita natin na ang isang VP Sara ay nakaupo doon katabi ang isang Congressman Sid Ungab doon sa Davao City at nandun at pinag-usapan at inilunsad ata ninyo yung grupo Green na United. United. To answer the first question, yung politiko generic term, kasi yung politiko naman ngayon nawala na yung nawala na yung statesman and patriot. Noong araw they stand by their party and they stand by their principles, no? Ngayon wala ng party, wala ng principles. Kung saan, kung tawag yan sa atin ba, kung saan sila makaginansya, o saan sila makakuha ng pabor, no? Saan sila makakuha ng pabor. But I still believe in the Philippines meron pa rin tayong pag-asa sa ibang mga politiko. Meron pa namang matitino na mga kukunti na siguro na politiko. The next question is yung Green United. Actually, yung Green United doon sa Davao na ni-launch namin doon March 11 with BP Sara is a merger of two campaign teams ni Vice President nung tumakbo siya ng Vice Mayor at Mayor sa Davao, yung Inday para sa barangay at saka yung Barog, no? Yung Barog more on kay Congressman Paulo yon, yung IPSB. So gi-merge namin into one. Yung una advisor lang nila ko but ginawa nila akong chairman. Mostly mga familiar faces na mga kasama ni VP Sara sa kampanya nung mayor pa siya itong grupo na ito. So actually parang advisor lang ako diyan kasi ako pinakamatanda diyan sa grupo eh. Puros mga bata yung grupo na yan. Mga millennials. Millennials. Nakamute ka, Pam? Hindi naririnig si Pam. May audio na? Okay, Pam. Yan. Okay. Kung Sid, parang hindi naman halata na kayo po ang pinaka-senior dun sa grupo mo yun. Ano po ba yung Kulang lang ko. Kong Sid? Oo. Pero Kung Sid, you said, no, magfo-focus ka sa campaign, you will volunteer for VP Sara to become the next president, and we know in our hearts that she will be the next president. Tapos Kung Sid, kapag nandun na siya, and she calls you back and tells you, tulungan mo ako, will you accept a cabinet position to guide the VP and help VP Sara na masolusyonan ng mga problemang maiiwan ng paalis na administrasyon? Well, my original plan is to slow down sana, but if she will ask me to join her, I cannot say no because I believe she needs all the support at saka sa nakikita ko, iba ito si Vice President. She's good in governance, no? Makikita yung performance niya sa Davao when she was mayor. Binayaran niya na ng utang. Zero debts yung Davao City nung naging mayor siya. The city received several awards. At nagka din yung Peace 911 ngayon. Maganda yung high-tech yung mga CCTV, computerized yung pag-monitor sa peace and order sa Davao. She's good, no? She's good. Saka naging classmate ko yun sa isang course doon sa Camp Aguinaldo. Ano talaga yan? Matyaga, mag-aaral. At saka, believe it or not, nung tawag yan, physical fitness test kami sa Camp Aguinaldo, hindi siya nagpapa-exam. She joined us. Push up, sit up, takbo, tumatakbo yan sa oval sa Camp Aguinaldo. Ayaw niya yung i-exam siya. So, ganun ang Sara Duterte na nakilala ko.
Kung si kilala mo personal ang VP Sara at syempre pagdating sa usapin ng political, marami tayong mga personalidad ngayon, yung mga nagpaparinig na o nagpapahayag na ng kanilang intention sa pagtakbo sa darating na 2028, senator and congressman. Sa tingin mo, effective ito? O sa tingin mo, may dating ba ito kay VP Sara para kunin sila or nat-turn off pa sa mga ganitong aspeto ang ating Vice Presidente? I think it's too early to say that kung may linya, magpapalinya or whatsoever. So kaya nga sabi ko too early yung magde-declare na sila ang Vice President Sara, sila ang mga senator or whatsoever. Siguro when the time comes, she will address that kwan. Saka malayo pa naman yung election talaga. Maganda lang yung sinabi na niya na she has plans of running for president. Okay na yun. Kaya nga, Tama na yun. Wag naman ang pumorma. Kaya nga, Kong Sid, no, I agree, no? Kaya nga ako, paulit-ulit ko itong sinasabi. If you remember, yung statement ni Inday, no, yung sinabi niya na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas, walang year eh, walang 2028 eh. Yes. Sabi lang niya, tatakbo siyang Pangulo, no? Was there a subtle message there? You knowing the VP pretty much, you know, personally, meron bang, kasi a month before that, doon sa lamay ni Sir Bong Duterte, in-interview si VP Sara patungkol doon sa plano niya in 2028. At ang sagot ni VP Sara doon, meron pa ba tayong Pilipinas in 2028? Sa dami ng ating problema. Yet, when she announced na tatakbo siya, walang year na 2028, no? Ako naman po, chismis na sanding ako by Sid. meron bang mensahe doon? Hidden message? Mahirap kasi i-predict or i-forecast kung anong iniisip ni VP Sara because halos pareho sila ng karakter ni President Digong. She keep the cards close to her chest, no? Ganon din si PRD. Kung malalaman mo lang yung kailan niya ilatag yung baraha pag sa proper timing na. So I would say kung meron man siyang pinaplano sa kanya na yon. So mahirap i-interpret. Pero para sa akin, maganda na yung sinabi niya na natatakbo siya kasi with all what's happening right now, the country needs a future leader, a hope in this dark dungeon, in these dark times. Kailangan natin ng light at the end of the tunnel. So maganda yung sinabi niya. Kung bilang kayo ay kuya, meron ka pa, I'd like to give Kong Sid sana the time na since 45 minutes na. Do you have a last question, Kuyang? Yes, meron ako sa 2026 budget, Kong Sid, no? Dahil nga, si Congressman, yung colleague mo, Congressman Egay Erice, and I think together with Lila de Lima and many others, filed a petition na naman doon sa Supreme Court. I think it was a certiorari din ata, no? Questioning the constitutionality of the unprogrammed appropriations in the 2026 budget. So, ano na po yung nangyayari doon? This is probably the fourth or fifth budget na merong constitutional questions. Unprecedented in the history of our country. Yes, actually, yung unprogrammed funds niya, hindi nakokontrol. Palaki eh. Ako, personal opinion ko lang, no? I think that those unprogrammed funds is unconstitutional. Pero of course, hintayin natin yung ruling ng Supreme Court. At saka, I think this is not the first time na i-raise yung questions on unprogrammed funds. May mga pending na rin eh. May mga pending na sa Supreme Court. Yung Constitution kasi is very clear na yung regular budget mo, yung budget na ipipresent ng President of the Philippines after the opening of the session or usually within 30 days after na siya magsona, yun yung regular budget, annual budget. At saka supplemental budget which must be supported by funds actually available as certified by the National Treasurer. Yeah. Yung unprogrammed, wala yun sa konstitusyon eh. So, I hope mag-ruling ng Supreme Court doon kasi na-abuse eh, palaki ng palaki. In fact, meron akong pinasa ng previous Congress Fiscal Responsibility Bill which is
sets a limit, which sets a limit on the unprogrammed funds. Saka kung pwede, tatanggalin na yung unprogrammed funds talaga. Because you're giving the executive a blank check with that. Yeah. Mhm. Yeah, for him Wow. to just sign Dami pa off. sana nating itatanong pa, pero hopefully mabigyan tayo ng oras ulit ni Kong Sid. Kung sana maulit po itong pagkakataon na meron kayo para sa amin at sa ating mga viewers. Ang mensahe na lang po sa mga supporters ni VP Sara na nag-aalala dahil maaring, alam nyo na po, gawing politika muli ang kanyang impeachment. And of course, messages to our OFWs, especially in the Middle East. Yes, I think it's clear from the start that all these impeachment moves is highly political and intended to eliminate VP Sara in the 2028 presidential elections, of which she is the strongest. She has the highest approval and trust ratings among officials in the government. At saka, she garnered the highest votes in the 22 elections. So, para sa akin, sa tingin ko, they want to eliminate her because she is unstoppable in 2028. So, para sa mga supporters, let us gather more strength, more energy, and more support for our Vice President. Kasi alam naman natin na with our support, voice of the people is the voice of God. And we keep on praying, especially Lenten season na the proper guidance and discernment to our nation, to our leaders. Ang problema ng Pilipinas, ang number one problem ngayon, yung economic problems brought about by the Iran war. Dapat yun ang pag-focus, pagtuunan ng concentration ng ating mga leaders, ng ating mga economic managers. Oras at saka resources, hindi impeachment. And next, may mas malaking kung dapat imbestigahan ang liit-liit ng amount at saka yung question doon sa confidential fund is still subject to final ruling in the COA at saka pupunta pa yun sa Supreme Court. Wala pa yung final ruling. Ngayon gusto nilang silipin. Ang liit na yan compared to the billions and billions of pesos in the flood control, anomaly flood control scam. Iniiwasan iniiwasan yung katotohanan. So, ginagawang dinidribble at ginagawang pangtakip butas itong impeachment ngayon. I'm sorry to say that may mga masasaktan, but I'm very sure the Filipino people will not forget this part of history. Tatandaan ng mga taong bayan, tatandaan ng mga botante kung sino yung boboto at susuporta sa impeachment na yan. Because 32 million people voted for VP Sara, 32 million must not be disenfranchised. And we have to support whom we voted as the legal vice president and next in rank, number 2 highest position in the Philippine government. So, daghan salamat sa inyo, Marlon, Pam, and by Ibi. Daghan salamat sa tanan. Thank you so much. And thank you for giving. Yeah, go ahead. No. Yeah, yun po. Dasal namin ng inyong kaligtasan at of course, magandang kalusugan dahil magkikita-kita tayo sa kalsada sa darating na campaign season for VP Sara Duterte. Daghang kayong salamat, Kong Sid, no? Unya amping gyud, unya palihog lang. Ati man na kay murag hamis pa man ning imong aping kaysa akong aping. Tigulang na. Ingat to lagi, Kong Sid. Pati ho sa inyong pamilya, Kong Sid. Mag-ingat to lagi. Yes. Thank you. Daghan salamat. Maraming salamat po. Maraming Thank you so salamat. much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ang kinis ng nahiya yung 55-year-old na no, pisngikok na pisngikok. Very fatherly si Kong Sid, no? Even with us, Marlon, kapag nakikita natin siya, even to us. And of course, if you see a figure, a Kong Sid Ungab next to a VP Sara, hindi talaga makalimutan na we miss PRRD, no? We miss Tatay Sigong. I had a chance to be in a confidential meeting with Kong Sid sa Davao, no? Prior to the elections in 2025, no? Talagang nandun ako, marami kami doon at talagang alam mo, sabi ko
Kong, picture ako sa iyo. Sabi niya, uy, picture tayo kasi idol kita. May, nangyari din sa amin yan. Pero ano sabi ko? Yung unang Pero ano na-meet sabi- natin si Kong Sid, no? Podcast, no? Ito yata pang yung revelation na nung sa Bicam Anomaly with TRRT, no? Pero ano sabi ni Kong Sid, wag mo muna i-post, ha? Hindi, ako kuya ang sweet-sweet, sabi niya ganyan. Oh. Pam, sabi niya ganyan, papicture ako sa'yo. Ay, Kong Sid, ako po magpapapicture sa inyo. Nanonood ako ng vlog ninyo. Ang cute. Ang cute talaga. Talagang very, very fatherly, very soft-spoken. It's like your uncle na kahit anong sabihin mo, pwede mong sabihin. Yung bang ganon? Yung tipo Yung pag ganon. Saka hindi ka yung na ano, pagbigyan ng magulang, siya Oh, ang doon ka sa kanya. mag-spoil sa'yo. Doon ka Yeah. sa kanya. Yung credibility ni Kong Sid, walang makaka-question Wala. doon. And alam mo ba, Kuyang Ibi, na hanggang ngayon, ang opisina niya sa House of Representatives, katabi ng bodega at basurahan. Tabi ng bodega at basurahan. Kaya, Samantalang merong mga neophyte senators at neophyte congressmen na binibigyan ng pwesto, chairmanship, Sandro Marcos, si Mika Swansing, diba? Tapos eto na super senior, talagang tinuturing nilang second class citizen sa Kamara. grabe. Alam mo, ang pinakamagandang sinabi niya, merong mga taong masasaktan, merong mga taong maapektuhan dahil ang 32 million at parami pa ng parami na talagang supporters ni Vice President Sara Duterte ay maniningil sa susunod na eleksyon at maglalabas ng kanilang mga listahan kung sino-sino ang mga hindi na dapat suportahan. So yun Pero ang ng pag-asang binigay niya, ano? Pero ang take ko din doon, Pam, sa sinabi niya, Marlon, no? Very interesting because I share the same opinion na yung mga grupo-grupo diyan at mga kandidato diyan na gustong sumakay sa tren ni VP Sara, sinabi ni mismo na si Kong Sid ang nagsabi na sa kanyang opinion, it's too early. Too early. Hindi na sinasabi ko noon pa, it's too early. It's too early. Intay-intay mo na pero huwag masyadong epal. Actually, Pakita niyo muna yung kitang gilas muna kayo. Ano yung contribution niyo dito sa ating bansa at sa mga problemang hinaharap natin. Huwag yung dadalhin yung pangalan ni Sara and then automatically isosupport na kayo ni Sara. Walang iya kayo. Again, we refer to Pambari 4, no? Ganun nang nangyari. Pero kuyang, before we end, guys, no? Yung sinasabi mo na yan, na it's too early. Actually, sinabi din ni Kong Sid Ungab and things, no? Probably, it was also a test from the Vice President na sino kaya ganito kaaga ang maglalaway. Mag-e-epal. Oo, di ba? And then we also, how many other political groups or alliances have formed na ang bit-bit Sara Duterte for 2028 alliance, blah, blah, blah. And di ba, nagkaroon bigla. Yung mga, I'm very sure may mga pages sa Mushroom. Actually, nag-mushroom sila pa. Nag-mushroom. And, Kuyang, Marlon, probably not even newly created pages, pero yung iba have already renamed their pages from their previous preference to their direction now. Nakikita yan sa history ng change of name, ha? I-check ho ninyo ang mga pages na pina-follow ninyo because it can also become a booby trap na tinatawag na nagpapakiwari Duterte supporter pero later on magre-rename, nag-iipon lang ng followers and then it becomes a propaganda page. Look at what happened to Madriaga. Ang kanyang organisasyon na ISIP, Inday Sara, ano ba yun? Inday Sara is my president. ISIP, yung mga pictures na, yung proximity niya. Di ba yun ang ginagamit ngayon against the vice president? Oo nga, no? Kaya yung mga pictures na yan na magkakatabi tapos yung inaangguluhan, minsan dapat aaralin natin yan, no? Because photos will speak very loudly, no, kung ano ang ibig sabihin nito, but photos will not always reveal the truth, no? Pag ikaw kilalang personalidad, kilalang politiko, normal lang na maraming mga kababayan natin ang magpapapicture sa'yo. Yeah. What's your take ngayong araw na to and our learnings from Kong Sid Ungab? Ako,
grabe, no? Again, yung constitutional questions of our budget since 2023 until 2026. Imagine that. That's 23, 24, 25. That's 4 years out of the 6 years of the Bongbong Marcos presidency. May constitutional question ang ating budget. At balikan ko ang sinasabi ng isang Attorney Vic Rodriguez, the alpha and the omega, ang punot dulo ng ating problema sa bayan is the budget and the way it is being formulated at the way it is being allocated. Yun, doon tayo papupunta. Because all of this, flood control, corruption, maleta, impeachment, lahat yan, anong ugat? Budget, pera. Yun. Ako naman, Pam, yung Kuya Ibi, yung Supreme Court. Yung kabagalan ng Supreme Court na tugunan at magbigay ng malinaw na resolusyon o desisyon hinggil sa mga iba't ibang petisyon, kaso na isinampa sa kataas-taasan hukom. Ako susugan ko lang din yun sa Korte Suprema, Kuyang and Marlon, because the GAA case will be heard on April 7 and 21. So, if ngayon lang inaksyonan ng Korte Suprema at sabihin natin, sige, i-declare nila ng unconstitutional, it becomes, the same case na sinabi din ni Attorney Vic, it becomes a paper win to everyone because wala na nga yung pera. Okay, that paper win becomes a record na merong talagang kagahamanan at krimen na ginawa ang administrasyon ni Marcos because this all happened under his watch, under his leadership. However, ano ang role ng isang Korte Suprema na hinayaan niyang ang pera manakaw bago niya inaksyonan? Actually, Pam, Marlon, no, in all honesty, and just to be fair to the Supreme Court is a reactive and proactive body. They answer only unconstitutional questions, no? So, kung ang ating gobyerno ay totoo talagang nagbabantay sa kaban ng bayan, actually sila yung dapat may aksyon. Nagdidesisyon lang yung Korte Suprema. But again, I agree, it's just a paper win. Pero that win is a very significant win because pwede itong gamitin na ebidensya at argumento para usigin, no, at ikulong ang mga tao na nandito ngayon at kasama dyan sa lokohan na yan, sa pagnanakaw na yan, when Vice President Sara Duterte becomes the President. At ang sabi ni Inday, yung kanyang Vice Presidente ay walang ibang gagawin kundi usigin at i-prosecute yung mga nagkasala sa pagnanakaw na ito. Meaning to say, the groundwork has been laid down. Again, hindi natin wala na tayong magagawa dito, pero when the time comes, when the day of reckoning comes, lahat yan sila because of the decision of the Supreme Court, makukulong at makukulong yan. Marlon? Huwag natin kalimutan, Pam, Kuya Ibi, yung desisyon ng Supreme Court na ibalik, isole yung pera sa PhilHealth. So, ano na nangyari ngayon doon? Naibalik na ba at naisaole? At i-flex ko na lang din dito, Pam and Marlon. Nag-file kami ng graft cases, malversation cases, plunder cases against Ralph Recto and Ledesma in December 21 of 2025. Nag-file po kami kasama yung 8. Ngayon, nag-reply na yung ombudsman. Pinadalhan na ng notice si Ralph Recto at si Ledesma to produce their counter affidavit. 15 days po yan at mag-15 days ata by the end of March 31. So, tingnan natin ano yung reply nila. Hopefully, we can get a copy of their counter affidavit and then hopefully uusad ito doon sa ombudsman kung uusad man. Yun, Kuya, but on your take, Kuyang, doon sa GAA, no, at yung sa move na ginawa ng Supreme Court, at ito ay magiging kamo, even if it's just a paper win, it becomes a basis of filing cases against the accused, no? And we all know, given the timeline, that all these things will happen under the presidency of Sara Duterte, of Inday Sara. Kaya ganyan na lang siya tibagin because they know na ipapakulong sila ni Inday. Di ba? They know na wala nga atrasan si Inday because sinabi niya
sa Digos City, Marlon, sa kanyang media Yeah. I don't know kung sa speech niya or sa press conference niya with the media, no, na yung ginagawa nila sa akin bilang mga politiko, I don't take it personally, sabi niya. Because Politiko kasi kailangan nilang gawin yan. Pero, yung ginawa nila sa bayan, Yun. personal sa akin yan. Sa inyo. Yun. And that is coming from a mouth of a statesman and the Vice President herself, Vice President Sara Duterte. It should send you shivers already, kayong mga kriminal dyan, na gumawa pa kayo ng kalokohan, talagang ipapakulong niya kayo. Or, hindi man kayo gumawa ng kalokohan ngayon, babalikan ko yung mga panahon na talaga ninyong nilapastangan ang budget ng Orcaban ng bayan. And Kaya that nga. is what we cannot wait for. At sinabi na, kinumpirma na, and it was confirmed by no less than a Congressman Toby Tiangco na 1,000,000%, no, sigurado siya na hindi nila maaareglo ang isang VP Sara. Kaya takot na takot sila, kaya ipupush talaga nila itong impeachment. Si Congressman Toby Tiangco na yan, ha. Again, ako, I have differences of opinion doon kay, and perspective doon kay Toby Tiangco because alam natin, he is very, very pro-BBM. Gusto niya ilaglag si Martin Romualdez kasi poprotektahan niya yung amo niya na si BBM. I do not hold any grudges with Toby Tiangco kasi yun ang kanyang prinsipyo yun ang kanyang opinion, yung ang kanyang pinapanigan. Wala tayong magagawa doon. Pero yung sinasabi ni Toby, no, it's just confirmation of what the Vice President has said and what so many of us have said na hindi nila maareglo ang VP Sara so that by the time she becomes president, talagang day of reckoning talaga ito sa mga kawatan na nandito ngayon sa gobyerno. Yes, and then ang sabi nga ni Pata Totini, VP Sara's warning is not revenge but accountability. Tama, Mismo, panahon na nadali mo. tama. Tama. Kailangan natin yan, no? Bukas, everyone, bukas, same time, 8 a.m., we will have another guest na talaga na rin naman gumagawa ng ingay at tatanungin natin sa kanya kung ano rin ang mga political views niya pagdating sa ating political landscape or yung kanyang mga forecast na pwedeng mangyari sa 2028. Tatanungin natin. It's also a trio kind of media feels tomorrow, no? Hindi tayo podcaster bukas. Tayo ay mga media men tomorrow. And we will Pwede clue sino yung special guest natin bukas? Isa ba tong senador? Isa ba tong kongresista? Isa ba tong cabinet secretary? Congress din. But then kuya nga, pag sinabing Congress, Marlon, merong upper house at lower house. Pamili na lang kayo kung senator yan or congressman. Akala mo, maano mo ko doon, ha? And I'm also working on na makapag-interview tayo ng isang nasa upper house. Pam, doon sa taga-Congress to, no? Upper and lower chamber. Taga Maynila ba to? Taga Visayas, Mindanao o Metro Manila? Metro Manila, tama ba? Yes. Metro Manila siya, di ba? Oo. Oo. Yeah, tama. Naalala ko yung ano eh. Anyway, and then of course, kagabi we broke the news na ang ating mga kaibigan, si Attorney Levy Baligod at ating mga kaibigan na 18 brave soldiers, no, they were held in NBI for almost 8 hours or more, no? Marlon, meron na ba tayong update dyan or anything? Wala pa. Mamaya, i-share ko siguro o bukas kung ano yung update sa NBI. Yeah. Kasi sabi ni Attorney Baligod sa interview natin sa kanya via phone patch kagabi, hindi pa daw tapos yung question and answer at babalik pa raw sila sometime, no? Hindi pa natin alam daw kasi isusupuin na daw na sila, no? Sabi ni Attorney Baligod kagabi. So hopefully we can also interview again Attorney Levy, no, na online at share his views, no, prior to the second or the third appearance nila doon sa NBI. At nagpapasalamat din tayo, no, na binigyan tayo ng avenue na tayo po ang mag-breaking news, no. At salamat din po doon sa buting may bahay nga ni Attorney Levy na si Ma'am Malo. Salamat po at we are here with you, supporting you, lalo-lalo na sa ating brave 18 former soldiers.
Yes, oo. Sabi ni Mikal Yuri forecast, Rudy Baldwin. Hindi po Rudy Baldwin, but it's a political forecast. If you are trying to be a grammar police for using the word forecast, we also use the word forecast sa sales, Mikal Yuri. Napaka-critical nitong taong to sa akin. Well, anyway. Ano din, pwede rin niya foreplay. Baka mas gusto ni Mikal Yuri yun with Kuyang Ibi. Foreplay yun. Tingnan natin, no? Maraming salamat po sa inyo at sa inyo po ngayon na nagtiwala at laging nandyan upang ma-appreciate, di ba? Nakagaya ni Mikal Yuri, ang ating mga opinion tungkol sa mga nangyayari sa ating political landscape, sa ating kapaligiran, sa ating pag-discuss ng mga social issues, no? Maraming salamat sa inyo. Again, tomorrow we will gift you another guest to welcome. Weekend na ba bukas? Not yet, no? Or Hindi pa. Wait, is it tomorrow? No, by Friday. Tomorrow. Friday yun. Sorry. Excited. I thought today is Thursday. Oo, nawala na ako sa But we will try, kung wala tayo bukas, I will try the other one na nasa Nasa pipeline. upper house. Oo. Nasa Senate. Pero Pam at Marlon, this one I would like to take this opportunity na rin, no, na pasalamatan kayong dalawa at inimbitan niyo ako dito sa third floor. At pasalamatan na rin natin yung ating combined audience. Dahil paunti-unti po na yung mumunting programa natin ay parang nabibigyan na ng credibility ng mga medyo malalaking tao sa posisyon ng gobyerno. At dahil ngayon dumadami na rin ang sumusubaybay sa mga channels natin. So marami pong salamat at sana po ay continually susuportahan niyo pa rin yung Third Floor Studio, yung programa naming mumunti, no, para siguro naman may contribution din kami doon sa diskurso at totoong pagpapahayag, no, ng mga nangyayari sa ating bansa. So salamat po sa ating audience. Yes, maraming salamat po sa inyo. Ako po si Pam at si Inday Sara, ang aking presidente. Ako si Marlon at si VP Inday Sara Duterte, ang aking presidente. Ako si Ibi Hugalbot, gikan sa Sugbo, si Sara Duterte ang presidente ko. Yes, maraming salamat. Don't forget the LSS. Like, share, subscribe yung DSA na Ay, don't skip ads, pero wag niyo nang kalimutan na dito sa Third Floor Studio is just INP. It's nothing personal. Kasi TYN, thank you Lord. Oy, thank you love and thank you Lord. Bye everyone. Thank you so much, guys. God bless. Kasi si God ang laging the best. Bye-bye po. Bye. Thank you, Pam. Bye. Thank you, Marlon. Thank you, Brian. Thank you.